Hello guys! Ikikwento ko sa inyo mula simula from au pair in Denmark. Alam mo nung nag-au pair ako, mula doon kila Catherine, um, nadala ko ang mga pinsan ko na gusto kong dalhin sa Denmark, yes. Pero na-experience ko na guys na mula doon sa Belbek, may mga tao na alam mo, dinadaanan ka sa kalsada na maraming tubig na mabilis para mabasa ka. Broom, ganon. Tapos tuwang-tuwa pa siya guys kung bakit. Nakikita niyang tao na dumadaan sa kalsada, gusto niyang basain ka kaya binilisan niya ng takbo. Pangalawa is, nag-learn ako ng Danish language sa Copenhagen, yes. Kasi kapag au pair ka, you need to learn Danish language and Danish culture. Yes. At they treat you like a real family. Yes, in Denmark. It's like that. I don't know, but I have some friends that they experience not good as an au pair in Denmark. And then when I go to school, every time that I go to school, guys, they always, give lessons that it's fast, lecture is a very fast, and then it's almost that I cannot follow because normally if it's new beginner, you need to separate the new beginner and the person that they have a higher course in Danish already, or they been in school how many months already. But I cannot understand that they mix together, and then the lecture is they continue very very fast, yes. And then, I experienced already that someone laughing at me. Because, I cannot follow the Danish course in the beginning as an au pair, yes. And then, I decide to stop. I want that, I learn self only. And then, of course, my host family asked, why you don't want to go to school and continue your, continue learning Danish lessons. I say that it's because, the Clippy Court is expensive and I cannot manage that, I will use my salary to buy extra Clippy Court. They using like yellow card that you need to do like that every time that you take a train. But she said that she can buy me another new one. But I'm the type of person that I'm shy to ask again and again and again about the yellow card that I will use again, yes. And then after that, before my visa is ended, I try to apply visa as an au pair in Norway, yes. But suddenly, I cannot understand that, that host family she give me a contract. I don't know if she's still willing to get me as in her is one of her au pair. I'm still waiting. Nothing happened, guys. And then it's happened that I met that person, my ex, yes. Nakilala ko yung ex ko because of my friends, yes. One of my friends from basta Bisaya din siya, pero naging kaibigan ko talaga siya, mabait na kaibigan. Ayun guys, lumabas-labas, tapos sumama ako, gusto ko kasi makilala ang tao. Nakita ko siya na mabait naman, kasi ako yung tipong tao guys na kahit na hindi ka perfecto, alam mo na, physical, basta ang importante ay mabait na tao. Yun ang pinakauna-una kong Kaso lang guys, habang alam mo yung tumatagal ako sa Denmark, naranasan ko na pero bago yan guys. Naranasan ko pa na bumili ng makeup sa Copenhagen nung au pair ako. Alam mo ba, di ba may yan sa likod? May parang magnet na gano'n. Magwawangwang yan sa butik. Tapos sabi kong gano'n, sinurinder ko yun, inabot ko yung gamit ko. Tapos sabi niya gano'n. Ginanon niya yung Sabi ko, I bought that, I think 2 weeks or 1 week ago. Sabi kong gano'n. Tapos ayun, hinayaan niya naman ako, lumabas kami doon, kasama ko yung iba kong kaibigan. I think 3 kami. I cannot remember exactly, but I think we are 3 in the, boutique in Copenhagen.
Tapos, ayun, nakilala ko si Mons. Baka magtaka kayo kung paano ko nakilala yan. Hindi ko nga alam, guys, ha. May mga, alam mo na, may nakilala naman ako matino. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit parang magic na, alam mo yun, sinusuksok ka sa isang tao, na hindi ko alam kung paano ako na-develop sa isang, hindi ko alam din eh. Basta tinry ko lang, guys. Tinry ko, guys, kung magwo-work. Hindi ko alam kung paano ko pinasok ang relasyon, pero alam mo kung ano ang una-unang nakalagay sa utak ko? Hindi talaga siya. Hindi talaga siya ang lalaking pinangarap ko at gusto kong makawala ng maaga. Ito pa, guys, ito ang nangyari. Nagkasakit si Don Poldo. Yes. Si Don Poldo nagkasakit, ako ang nag-alaga. Nagkasakit ng cancer, ako ang nakadiskubre na mayroon siyang cancer. Ang sabi ko sa kanya ay, tumawag ka ng private doctor para maagapan ang sakit niya. Yun nga, guys, nalaman na may cancer siya. Stage 3 na that time, ha? Kung ako yung salbahing babae, guys, hahayaan ko siya na mawala sa mundo. Pero alam mo ang inuna ko, guys, imbis na magbabakasyon kami ng ate ko going back to Philippines that time, ang ginawa ko ay I choose to stay with him because of chemotherapy. Yes. So I stay in Denmark more years. I think 3 years or 2 years vacation. And then after that, I go back to Philippines again for vacation. You know what? My life in Denmark is, like what I said, that person, my ex, I didn't cheat him. I never have an affair to anyone because he is not perfect person. And I know in the beginning that hindi talaga kami, guys, magkakasundo. Dahil una, ako yung tipong taong napakalinis ko sa katawan ko. Pangalawa, ayaw ko ng dugyot sa loob ng bahay. Ayaw ko ng kalat-kalat dito. Yung mga, alam mo, guys, dumating ang point na sabi ko, hindi talaga. Hindi talaga siya at hindi talaga siya kahit anong gawin ko. Kahit ipikit ko pa ang mata ko, guys, hindi talaga siya ang lalaking pangarap ko. Pero sa totoo lang, guys, nakarating ako dito sa Denmark na to, parang gusto ko lang ng job experience. But I want to go back in Philippines. Ang hindi ko lang maintindihan, guys, ay nagdidesisyon akong umuwi ng Pilipinas, pero parang alam mo yun, parang, ay, dito ka kasi nandito ka na, kailangan mong gawin to kasi nandito ka na, yung parang gano'n lang nasa utak ko. Pero hindi ko alam, guys, na involved pala yung mga Pilipinang inggitera, guys, para ipakulam ako. Kaya ako sinusuksok sa pagiging ganito, sa pagiging, alam mo yun, taga-alaga ng matanda na yan. Hanggang sa dumating si Abby sa buhay ko. Akala ko kapag dumating si Abby sa buhay ko, guys, ay doon ko mararanasan ang saya ng pamilya na, kasi parang kompleto na. Kapag may anak ka, it's complete. Yung parang ganon. Nag-asawa ako para ilagay ko ang buhay ko sa katahimikan, hindi sa gulo ng buhay. Pero guys, oh my God, ikot-ikutin ko man ang mundo dito sa mundong ito. Promise, masaklap pa rin ang buhay na ginagawa sa akin. Sa madaling salita, guys, alam mo, tinry ko rin talaga yung best ko para maging mabuting asawa. Pero kapag hindi talaga kung hindi talaga ikaw in love, hindi talaga bubukol. Ayun nga, guys, ang nangyari, dumating si Gina sa buhay ko, binuli-buli ako ng mga tao dito, pinabuli-buli ako, pinabastos-bastos ako. Hanggang sa, ayun lang, guys, hindi na ako makawala sa impyernong buhay na binibigay nila sa akin. Bakit? Dahil ganito pala ang mundo nila. Kapag gusto ka nilang bulihin, bulihin ka nila. At ikaw ay wala kang karapatang magsalita. Wala kang karapatang magreklamo. Kapag umiyak ka, lalo ka nilang pagtatawanan. Nakakatawa. Nakakatawa kasi hanggang dito siya na lang. Hanggang dito na lang daw ako sa Denmark, guys. Alam mo, guys, hanggang sa nagdesisyon na ako, guys, kasi sa isip ko lang dati. At saka, guys, hindi nila tinitigilan. Hindi nila ako tinitigilan. Pati ang anak ko. Na ang sinasabi nila, yung anak ko daw, bingi daw. Hindi daw marunong magsalita. Imagine, 8 months pa lang ang anak ko, guys. Pinuforce na nilang magsalita ng Danish o kaya any kind of words.
Pero guys, natuklasan ko 1 year old or 1 and a half sa country nila, bulol din. Hanggang sa dumating ang time na yun, natuto na rin mag-aral ang anak ko. Alam mo kung anong nasa isip ko. Anak, kailangan mong matutong magsalita. Yun ang nasa isip ko. Kung ginaganyan-ganyan ka, kailangan mo mag-stand up and prove to them that you're smarter than them. Hanggang sa naging 13 years old na ang anak ko, guys, tiguliit na ako, guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako pwedeng pakawalan ng mga idiot na tao sa country ito. Gigil pa rin sila sa akin na gusto kong makawala sa isang relasyon na hindi na nila matanggap, guys, na nag-divorce kami 2022. Dinivorce ko na siya, guys, June 22, 2022. Kasi guys, hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao kapag ayaw. Tingnan mo naman yung itsura ko kumpara sa kanya, di ba? Yung anak ko guys, nung binuntis ko, promise, hindi ko talaga pinangarap na maging kamukha nila. Bakit? Aba, nakita mo naman yung mga pinsan ko. Mga pinsan ko, mga tisay. Dinaig pa yung mga, alam mo na, dinaig pa yung may lahi ng mga foreigner. Pero foreigner nga lang guys. Local foreigners. Ayun guys, hanggang ngayon guys, hindi nila ako tinitigilan. Pag ako'y nagsasaya sa YouTube, lalo na sa YouTube channels ko, sa pagbablog, I promise guys, bombing ang ulo ko next day. Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Pati tenga ko guys, bingi yan. Lahat ng kakuling-kulilingan ng bunganga nila guys, nasa tenga ko yan. Alam mo, binuli-buli nila ako mula Copenhagen, Aarhus, Trostrup, hanggang dito sa Grino. Walang katigil-tigil. Tapos ako din, wala din akong ginawa kundi mag-escape, mag-move ng mag-move. Pero ngayon guys, alam mo sa totoo lang, lilisanin ko ito, hindi na ako babalik. At pagdating ng panahon na makuha ko yung anak ko dito, ay, wala akong pakialam guys sa country nila. Bakit? Kasuka-suka. Kasuka-suka na hindi kailangan balikan pa ang mga alaala ng kaiyutan ng kadimunyuhan nila. Yun guys, yun ang totoo. Yun ang talambuhay ko. Kaya bago nyo ako husgahan at pagtawanan, tanungin nyo muna kung sino ang gumagawa ng gulo. At sa mga tao mukhang pera dyan. Kung ako nga hindi nga mabigyan ng pera eh. Ikaw hoping ka na mabigyan ka ng pera, bibigyan ka ng pera. Pero alam mo kung anong kapalit niyan? Internet like this, oh. Internet hindot. Every time na naghihindutan kayo, naka-display. Naka-display sa porno site nila ang ganito nyo. Ayan, ganyan. Bakit? Thinking how to earn money. Diba? Ganyan guys. Ayun lang guys, sasabihin ko. Makinig ka guys, hindi ako naghahanap ng kakampi. Ang gusto ko ay think more or million times before to join their own groups. Because, you know, it's a danger zone kind type of life. Yun lang guys, bye. Have a nice day. God bless you all.